Ka-Express. Isang napakalaking balita ang lumabas para sa Gilas Pilipinas dahil kabilang si Kai Sotto sa 30-man pool na isinomete para sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Napakahalaga nito dahil ang Gilas ay hindi pupunta sa Asian Games bilang ordinaryong kalahok lamang. Pupunta ang Pilipinas bilang defending champion matapos makuha ang gintong medalya noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. At ngayon, malinaw na gustong ihanda ng Gilas ang pinakamalakas na posibleng lineup para maipagtanggol ang corona. Kasama sa 30-man pool, sina Kai Sotto, Dwight Ramos, A.G. Edu, Quentin Malliora Brown, Mike Phillips, Junmar Fajardo, Scotty Thompson, C.J. Perez, Chris Newsom, Calvin Oftana, Robert Bolick at marami pang pinakamahuhusay na manlalarong Pilipino. Kasama rin sa listahan sina Justin Brownlee, Ange Guame, and Benny Boatwright bilang mga pagpipilian sa naturalized player slot. Pero syempre, para sa maraming Pilipino, isa sa pinakamalaking pangalan na agad napansin ay si Kai Sotto dahil kapag healthy and available ang 7'3" Filipino center, ibang klaseng laki at presensya ang naibibigay niya sa ilalim. May rim protection, may rebounding, may scoring sa loob, may lob threat, at higit sa lahat, meron kang isang tunay na malaking sentro na kayang makipagsabayan sa matataas na big man ng China, Iran, Japan, Jordan at iba pang malalakas na koponan sa Asia. Hindi pa ito ang Final 12, pero malinaw ang mensahe. Kasama si Kai Sotto sa plano ng Gilas Pilipinas. At kapag tuluyang nakapasok si Kai sa final lineup, mas magiging mabigat ang tsansa ng Pilipinas na maipagtanggol ang gintong medalya sa Asian Games. Kapag titingnan natin ang 30-man pool ng Gilas Pilipinas, isang bagay agad ang mapapansin natin. Napakalalim ng pagpipilian ni Coach Tim Cone. Hindi lang ito basta listahan ng mga sikat na pangalan. Makikita rito na gusto ng coaching staff na magkaroon ng maraming pagpipilian depende sa magiging availability ng mga players, sa kalaban, at sa klase ng laro na kailangan nilang gamitin sa Asian Games. Naroon sina Kai Sotto, Junmar Fajardo, A.G. Edu, Quentin Malliora Brown, Mike Phillips, Justin Arana, and Brandon Ganuelas-Rosser. Sa guards and wings naman naroon sina Scotty Thompson, C.J. Perez, Chris Newsom, Robert Bolick, Calvin Oftana, Jordan Heading, R.J. Abarientos at iba pa. Ibig sabihin, meron kang laki, may bilis, may depensa, may shooting, may playmaking, at may championship experience. Pero sa lahat ng mga posibleng kombinasyon, napaka-interesante talaga ng presensya ni Kai Sotto. At bakit? Dahil hindi madaling humanap ng 7'3" na player na may galaw, haba ng kamay at kakayahang tumapos malapit sa ring. Hindi lang naman dahil matangkad si Kai. Ang malaking ambag niya ay kung paano niya binabago ang paraan ng pag-atake at pagdepensa ng isang koponan. Kapag nasa ilalim si Kai, mas mahirap basta umatake sa ring ang kalaban. Hindi kailangan na bawat tira ay may mablock niya. Minsan sapat na ang presensya niya para magdalawang isip ang umataking guard. Sa opensa naman, kapag nag-set siya ng screen at gumulong papunta sa ring, kailangan siyang bantayan ng depensa dahil napakadali niyang abutin ang alley-oop passes. Kapag nagkaroon ng mismatch, pwede rin siyang gamitin sa poste. At dahil mahusay din siyang pumasa para sa isang big man, pwedeng umikot ang opensa sa kanya sa high post or elbow area. Ngayon isipin natin ang posibleng tandem ni Kai Sotto and Junmar Fajardo. Si Junmar ay malakas, mabigat at mahusay sa poste. Si Kai naman ay mahaba, mobile at may vertical threat. Magkaibang klase sila ng sentro at yan mismo ang maaaring maging malaking bentahe ng Gilas. Kung kailangan ng lakas sa ilalim, nandyan si Junmar. Kung kailangan ng haba and rim protection, nandyan si Kai. Kung kailangan ng mas mabilis na frontline, nandyan si sina A.G. Edu or Mike Phillips. Napakaganda ng problema ni Coach Tim Cone dahil napakarami niyang pagpipilian. At higit sa lahat, dapat nating tandaan na defending champion ang Pilipinas. Noong 2023, matapos ang mahigit 6 na dekada, muli nakuha ng Pilipinas ang gintong medalya sa men's basketball ng Asian Games. Hindi yon basta ordinaryong tagumpay, historical iyon. Kaya ngayong 2026, iba na ang pressure. Hindi na tayo ang naghahabol, tayo na ang hahabulin. Alam ng China, alam ng Japan, alam ng Jordan, at alam ng Iran, alam ng buong Asia ang Pilipinas ang reigning champion. Kaya napakahalaga
na makabuo tayo ng line-up na may tamang balanse ng experience, athleticism, and size. At dito, napakahalaga ang pangalan ni Kai Sotto. Sa basketball sa Asia, malaking bagay pa rin ang pagkakaroon ng dominanteng big man. Maraming bansa ang may 7-footer, maraming bansa ang may mahahabang frontline. Kung meron tayong healthy Kai Sotto, hindi kailangang mangamba ang Pilipinas na lamang agad sa taas ang kalaban. At ito ang isang bagay na matagal nang hinihintay ng Gilas fans. At makita ang Pilipinas na may tunay na malaking sentro na hindi lamang pang depensa, kundi pwede rin maging malaking bahagi ng opensa. Kaya ang inclusion ni Kai sa 30-man pool ay hindi maliit na detalye. Ito ay malinaw na indikasyon na mahalaga pa rin siya sa long-term plan ng Gilas Pilipinas. Ngayon, ang malaking tanong ay simple. Kung makakapasok si Kai sa Final 12, gaano kalaki ang maitutulong niya sa Gilas Pilipinas? Para sa akin, napakalaki. Una ay depensa sa ilalim. Sa international basketball, malaking problema kapag walang sapat na rim protection ang isang koponan. Kapag alam ng kalaban na maliit ang sentro mo, tuloy-tuloy silang aatake sa pintura. Pero kapag may 7'3" na center sa ilalim, nag-iiba ang kanilang direction. Mas maraming floater, mas maraming pull-up jumper, mas kaunting diretso sa ring. Yan ang epekto ng size. Pangalawa ay rebounding. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng laro sa isang maikling tournament tulad ng Asian Games. Kapag hindi mo nakukuha ang defensive rebound, binibigyan mo ng pangalawang pagkakataon ang kalaban. Kapag hindi mo nakukuha ang offensive rebound, nawawala ang pagkakataon mo magkaroon ng extra possession. Sa taas ni Kai, malaking tulong siya rito. Pangatlo ay scoring efficiency. Hindi kailangan ni Kai ng napakaraming tira para maging epektibo. Kung makakuha siya ng mga pasa sa ilalim, putbacks and alley-oops, maaari siyang makapagbigay ng puntos na hindi sinisira ang daloy ng opensa. At ito ang magandang bagay kung kasama mo sina Brownlee, Scottie Thompson, Chris Newsome o iba pang mahusay gumawa ng play. Hindi kailangan ibigay kay Kai ang bola bawat possession. Ang kailangan lang ay ilagay siya sa tamang lugar. Kapag nag-collapse ang depensa kay Brownlee, maaaring bukas si Kai sa ilalim. Kapag nag-drive si Scottie or Newsome, maaaring may lob opportunity. Kapag naka-double team si Junmar, maaaring magkaroon ng open lane para kay Kai kung sabay silang nasa court sa tamang line-up. Maraming posibilidad at yon ang exciting. Pero isang mahalagang bagay ang dapat tandaan. 30-man pool pa lamang ito, hindi pa final roster. May mga issue rin sa availability ng ilang overseas-based players dahil maaari magkaroon ng conflict sa kanilang club schedules. At kung available si Kai Sotto, masasabi nating isa siya sa pinakamalaking sandata ng Pilipinas laban sa malalaking koponan sa Asia. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.